Alright, mabilis lang 'to mga tol, pag-usapan natin 'to kasi meron daw bagong batas ngayon na isinusulong sa Kamara. Ito yung tinatawag na Anti-Kamote Driver Bill. Marami tayong napapanood nito 'no sa mga social media. Makikita natin mga tol na yung mga kamote talaga naglipa na sila. Nadagdagan pa yan nung nauso yung mga e-bike sa kalsada. Hindi natin dinidiscriminate mga tol yung mga sasakyan na yan kasi mga ano yan eh. Tawag dito, neutral yan eh. Depende kasi kung sino gumagamit eh. Ang inaano natin dito, yung common sense ba ng nagdadrive, bakit ganun sila magmaneho? Mga tol, no? Anyway, panoorin natin 'to mula sa News 5, bigyan natin 'to ng reaction. Pwede ka rin makisali mga tol sa pagbibigay ng komentaryo sa ibaba. Baka ikaw meron ka rin experience na makakasabay ka ng kamoting rider o driver sa kalsada mga tol. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin 'to mga tol. Nadadamay ang mga responsableng driver sa mga aksidenteng ang may kagagawa naman ay yung mga tinatawag na kamote rider. Kaya naman sinusulong sa Kamara ang panukalang proteksyonan ang mga may ingat na driver. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Paanong proteksyon? Yan ang ating aalamin. Marso nang makunan sa CCTV ang pag-counterflow ng lalaking nakamotor na yan sa bahagi ng Skyway Stage 3 sa Balintawak, Quezon City. Yan o, yung mga ganito mga tol, yung mga ganito, sige, tuloy muna natin. Tumalpok siya kalaunan sa kasalubong na SUV at agad binawian ng buhay. Base sa investigasyon, lumabas na nakainom ang rider pero kahit ang sasakyan ang nasa right of way, naaresto at nagbayad pa ng danyos ang SUV driver bago nakalaya. Oh, yun nga mga tol. Ito yung maganda. Ngayon kung maisasakatuparan itong isinusulong na batas. No, hindi naman kasi dapat talaga na peperwisyo pa yung mga driver na nasa tamang lane mga tol. Marami nang ulit 'yan. Diba? Halimbawa na lang ito yung nangyari niyan sa Skyway mga tol. Nananahimik yung kotse nagdadrive sa Skyway mga tol. Nasa tamang linya naman siya. Kaso, merong isang kamoting rider ang pumasok doon, nag-counterflow tapos pa-curve pa yun kaya hindi masyadong nakita ng driver. Pero mo, siya pa yung naaresto, nakulong, nagbayad pa siya ng danyo. Samantalang wala naman talaga siyang kasalanan kung titignan. Pero dahil nga meron tayong bulok na batas dito mga tol sa Pilipinas, ayan. Yung tipong nananahimik ka, di ba? Baka meron ka pang pinag-iipunan o baka meron kang pinaglalaanan ng pera mo. Di ba? Tapos meron kang meeting, meron kang trabaho, baka mag-a-abroad ka na siguro. Tapos bigla ka na aksidente ng ganyan na wala ka namang, hindi mo kagustuhan dahil nasa tamang linya ka naman eh. Biglang may sumulpot na kamoting rider na katulad niyan, o di ba? Tapos ngayon lahat ng mga mission mo, lahat ng mga pangarap mo, lahat ng mga plano, goal mo, nasirang lahat 'yon mga tol. O halimbawa na lang pagpalagay natin itong sasakyan na 'to. O papunta na pala siya sa airport, sasakay na pala siya ng eroplano, papunta na pala siya ng ibang bansa para magtrabaho. Lahat 'yun makakansela dahil dito sa kagagawan nitong kamote rider na 'to mga tol. 'Di ba? So kung may tamang batas para dito at nakita namang eto malinaw na malinaw sa CCTV, ano pa bang imbestigasyon ang kailangan gawin ng kinauukulan? Ano pa bang imbestigasyon, 'di ba? Masasabi mo bang may kasalanan yung driver noon o yung, kung sino man yung nakasakay sa kotse? Wala nang investigasyon doon, napakalinaw naman eh, 'di ba? Bulok kasi yung ano rito sa atin eh. Ang ganyang siste kapag may mga aksidente, gusto ng tuldukan ng House Bill No. 10679 o Defensive Driving Act na inihain sa Kamara. Ayon sa isa sa mga may akda ng panukala, layunin nitong maiwasan ang basta-bastang pag-detain sa mga driver na nadadamay. Tama, di ba? Pag nakita sa CCTV, nakahinto yung sasakyan, nasa tamang linya, biglang may lasing na motorsiklo o lasing na kotse bumangga sa kanya, nag-out of lane siya, tapos na dapat ang kaso nun. O sige, malaya ka na, malinaw naman sa CCTV, ganun lang. Anong investigasyon pa gagawin dun? Kung kagagawan naman ng isang kamote o irresponsableng motorista ang aksidente. This proves as an additional protection, no, sa ating mga responsible drivers. Kasi marami din sa atin try to drive responsibly pero marami din na hindi sumusunod sa batas. Tama.
Sa ilalim ng panukala, layunin itong amyendahan ang umiiral na Revised Penal Code. Ito ay para hindi na basta-basta hulihin ang driver na sangkot sa aksidente kung mapatutunayan na hindi naman siya ang may kasalanan o lumabag sa batas trapiko. Pwedeng gamiting patunay ng defensive driving ang mga kuha sa dashcam, CCTV footage o anumang video o litrato galing sa mga testigo. Nilinaw din sa panukala na pwede pa rin naman i-impound ang mga sasakyang sangkot sa aksidente. Hindi rin ito aalisin ang liability o pananagutan sa driver sa kabila ng ipipresentang ebidensya. Kaya maaari pa ring maghain ng reklamo ang mga kaanak ng nasugatan o namatay sa aksidente. Ang tindi naman ng mga kaanak nun. Halimbawa na lang, nandirito sa Skyway, talagang merong merong barrier yan sa gitna, mga tol. Diba? Sinong loko-lokong driver ang papasok doon sa counterflow area o sa counterflow lane? Tapos ikaw nakamag-anak, nasawi yung kamag-anak mo, maghahain ka pa ng reklamo, nakaperwisyo na nga, diba? Since right now, technology allows it na pwede na natin gamitin yung mga dashcams in order to look into, at least right now, we can adjust the law according to what we can also provide in terms of evidence. Suportado ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez ang layunin ng panukala. Pero Ako, suportado ko rin yan, mga tol. Ako kasi bilang driver din, mga tol. Motorman yan o sasak o four wheels, mga tol. Tayo, lahat tayo pwedeng maging biktima kahit na anong ingat mo sa kalsada, mga tol. Kung meron talagang mga barumbado, mga akala mo karerista, lalo na pag daraan ka ng Marilaki, mga tol, ay nako. Pag dumadaan ako ng Marilaki, talagang, ay nako, ingat na ingat talaga. Maaari doon ka sa pinakagilid talaga, mga tol. Kasi pwede kang may makasalubong dyan ng mga rider na feeling nila motor, karerista. Mga ganon talaga, nagbabanking pa na yung banking, katawan nila yung humihiwalay sa motor, samantalang yung motor, diretso pa rin naman. Diba? O kaya, mga tol, marami yung mga nag-counterflow o kaya nag-o-overtake kahit na dalawang solid line naman yung nasa kalsada, nag-o-overtake pa rin. Maraming ganun, mga tol. Maraming ganun talaga. Yun yung pwede mong makabangga na kahit wala kang kasalanan, madadamay at madadamay ka. Kaya ako okay din ako rito sa ganitong batas. may agam-agam siya sa pagpasa nito, lalo tatamaan daw ng panukala ang probisyon ng Revised Penal Code na pinipenalize ang mga public officers sa pag-aresto. Giyit niya, korte lang ang pwedeng magtakda ng rules of procedure sa ganitong mga kaso, lalo't may kinalaman sa aktwal na pagtimbang ng mga ebidensya ang nilalaman ng panukala. Dapat yung Supreme Court po, kasi sila po yung may rules of procedure. Usually, yung rules of court and rules of evidence, sa kanila po yung power na yun. Wala pong power yung legislative to impose upon them kung ano po yung magiging procedure nila. Sa ngayon, isasalang pa lang sa first reading ang panukala. Oras na isalang na sa komite, kabilang sa bubusisiin ay kung paano ang discretion ng police o traffic enforcer sa pagdedesisyon on the spot kung makukulong ba o hindi ang driver. Nagbabalita mula. Meron pang isang batas na dapat nilang ipasa Yung mga operator ng mga truck, mga tol. Ito, imagine nyo maraming naaaksidente sa mga truck dahil nga ang sinasabi nila, maraming blind spot ang mga truck. Diba? Andiyan dyan yung mga kamote, mga tol nasisingit pa rin Kaya halimbawa traffic light, tapos may mga kamote rider na pupunta sa gilid ng truck, tapos pupunta sa unahan ng truck. Hindi na sila makikita ng truck driver, mga tol Diba? So pag andar nun, andiyan dyan yung tendency maiipit ka talaga o kaya masasagasaan ka. Tapos meron naman yung magle-left turn na yung truck o kaya magra-right turn na yung truck pero meron pa rin mga kamote, 4 wheels man yan o 2 wheels na pipilit pa rin yung isingit yung sarili niya. So ang resulta, maiipit siya nung truck, di ba? So ngayon, ang sinasabi ng mga truck operator o kaya truck driver, marami kasing blind spot ang mga truck. Pero imagine nyo, mga tol, yung mga kotse nga, mga maliliit na sasakyan, meron na silang mga 360 camera, may mga sensor pa sila natutunog, di ba? Kapag halimbawa may malapit na babanggaan. Bakit hindi lagyan ng ganun yung mga truck, di ba? Lagyan ng tadtarin nila ng 360 camera, lagyan nila ng mga sensor. 'Di ba? Ayaw ba ng mga mga may-ari na gumastos pa sila ng extra pera
para doon sa mga truck nila. Dapat nga mas nangangailangan magkaroon ng sensor at magkaroon ng mga 360 camera. Yung mga malalaking sasakyan talaga kasi maraming blind spot yun eh. Yung kotse nga, Vios o kaya mga kotse na hatchback, ang liliit ng mga sasakyan na yun, may mga 360 camera eh. May mga sensor pa eh, may mga parking sensor pa eh. 'Di ba? Samantalang ang lalaki ng mga bintana, kitang-kita mo lahat ng paligid mo. Tapos yung mga truck, walang mga kamerang ganun. Mas lalong dapat lagyan ng camera yung mga ganun. 'Di ba? Mas maganda isabatas na rin nila yung mga may-ari ng kumpanya na nagmamay-ari ng mga truck na yun, o obligado kayo, mandatory, dapat lagyan nyo ng camera o 360 camera yung mga ano nyo, mga truck nyo. 'Di ba? Para iwas aksidente rin. Alam naman natin kahit na alam mo ng truck ka, andiyan pa rin yung mga kamote na sisingit pa rin eh, 'di ba? Ang daming ganun mga tol, kaya ang dami na aksidente. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo diyan? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.